Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 28 June 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 41. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 41 verse 1. Bilisan na rin natin at ako'y naliligo na sa pawis. Inaano ko na nga yung pati kilikili natin may pawis na. Jeremiah chapter 41 verse 1. Si Ishmael na anak ni Netanias at apo ni Elisama ay mula sa lahi ng hari at isa sa matataas na pinuno sa palasyo noong ikapitong buwan ng taong iyon. Pinuntahan nila si Gedalia sa Mispa kasama ang 10 niyang tauhan. At habang sila'y kumakain, verse 2, tumayo si Ishmael at ang 10 tauhan nito at sinunggaban si Gedalias. Pinatay nila ang hinirang ng hari ng Babylonia sapagkat ginawa itong gobernador ng lupain. Verse 3, pinatay rin ni Ishmael ang mga Hudiyong kasama ni Gedalias sa Mispa, pati ang mga kawal ng taga Babylonia na nagkataong naroon. Verse 4, kinabukasan matapos patayin si Gedalias at bago pa nalaman ng sino man. Verse 5, may 80 kalalakihang dumating buhat sa Shechem, Shiloh at Samaria. Ahit ang kanilang balbas, punit ang damit at pawang sugatan, may dala silang trigo at insenso upang ihandog sa templo ni Yahweh. Verse 6, lumabas mula sa Mispa si Ishmael, umiiyak siyang sumalubong at ang sabi, pumasok kayo, naririto si Gedalias na anak ni Ahikam. Verse 7, pagkapasok nila sa lungsod, sila'y pinatay ni Ishmael at ng mga tauhan nito at itinapon sa isang hukay ang mga bangkay. Verse 8, may 10 lalaking hindi napatay at sila'y nakiusap kay Ishmael, huwag mo kaming patayin, marami kaming nakaimbak na trigo, sibada, langis at pukyutan. Nakatago ang mga ito sa kabukiran, kaya naawa siya at hindi sila pinatay. Verse 9, ang malaking hukay na ipinagawa ni Haring Asa ng Juda, ang pagbantaan siyang salakayin. Verse 9 guys, ang malaking hukay na ipinagawa ni Haring Asa ng Juda ng pagbantaan siyang salakayin ni Haring Baasa ng Israel ay napuno ng mga bangkay na itinapon doon ni Ishmael. Verse 10, pagkatapos binihag ni Ishmael ang lahat ng nasa Mispa, ang mga anak na babae ng hari at ang mga mamamayang iniwan ni Nebuzaradan sa pamamahala ni Gedalias at sila'y umalis patungo sa lupain ng Amon. Verse 11, nabalitaan ni Johanan at ng mga kasamahan niyang pinuno at mga kawal ang kasamaang ginawa ni Ishmael. Verse 12, isinama nila ang lahat ng kanilang tauhan at hinabol si Ishmael. Inabutan nila ito sa may malaking deposito ng tubig sa Gibeon. Verse 13, gayon na lamang ang tuwa ng mga bihag ni Ishmael nang makita si Johanan at ang kanyang mga tauhan. Verse 14, at silang lahat ay nagtakbuhan papunta kay Johanan. Verse 15, subalit si Ishmael kasama ang 8 niyang tauhan ay nagtuloy sa lupain ng mga Amonita. Verse 16, tinipon ni Johanan at ng mga pinunong kasama niya ang mga bihag na dala ni Ishmael mula sa Mispa matapos patayin si Gedalias, kabilang dito ay mga kawal, babae, bata at yunoko. Silang lahat ay ibinalik ni Johanan buhat sa Gibeon. Verse 17, nagpunta sila at tumigil sa Gerot Kimam malapit sa Bethlehem, subalit may balak na magtuloy sa Ehipto. Jeremiah chapter 41 verse 18, natatakot silang paghigantihan ng mga taga-Babylonia dahil sa ginawa ni Ishmael kay Gedalias na iniligay ng hari ng Babylonia bilang gobernador ng Juda. Hiniling ng mga tao na ipanalangin sila ni Jeremiah. Jeremiah chapter 42 verse 1, lumapit kay Jeremiah si Johanan na anak ni Karia, si Azarias na anak ni Hosayas at ang iba pang pinuno ng hukbo at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Verse 2, ang pakiusap nila sa propeta, idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos ang lahat ng natirang ito. Kakaunti na lamang kaming natira ngayon tulad ng nakikita ninyo. Verse 3, hilingin po ninyo na ituro niya sa amin
ang nararapat naming puntahan at gawin. Verse 4, sinabi sa kanila ni Jeremias, Oo, idadalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sagot niya. Wala akong ililihim na anuman. Verse 5, sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Verse 6, mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Tinugon ni Yahweh ang dalangin. Jeremias chapter 42 verse 7, pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pahayag ni Yahweh. Verse 8, kaya tinawag niya si Johanan ang lahat ng pinuno ng hukbong kasama nito at ang lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Verse 9, sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa inyong kahilingan. Verse 10, kung kayo'y mananatili sa lupain ito, pagpapalain ko kayo at hindi ipapahamak, itatanim at hindi bubunutin, nalulungkot ako dahil sa kapahamakang ipinadala ko sa inyo. Verse 11, huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia sapagkat ako isa sa inyo at ililigtas ko kayo. Hindi ba guys, na mapaka-contradicted, no? Ibinigay ni Father God sila sa Babylonia tapos ngayon naman kinakaawaan pa rin. Verse 13, okay, ulitin ko lang yung verse 12. Kaawaan ko kayo upang kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Verse 13, datapat kapag sinuway ninyo ang mensahe ni Yahweh na inyong Diyos kapag hindi kayo nanatili rito. Verse 14, at sa halip ay pumunta kayo sa Ehipto sa paniniwalang walang digmaan doon at hindi kayo magugutom. Verse 15, ito ang sinasabi ko sa inyo, kayong nalabi sa Juda kapag kayo pumunta at naninirahan sa Ehipto. Verse 16, aabutan kayo roon ng kaaway na inyong kinatatakutan, daranas kayo ng tagutom na inyong pinangangambahan at doon kayo mamamatay. Verse 17, lahat ng maninirahan doon ay mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot, walang makakaligtas sa inyo. Verse 18, sinabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel, kung paano ko ibinuhos sa Jerusalem ang aking galit at puot, gayon ko ito ibubuhos sa inyo kapag kayo pumaroon sa Ehipto. Kayo katatakutan, pagtatawanan, susumpain at hahamakin at hindi na ninyo makikita pa ang lupain ito. Verse 19, Akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo, kayong nalabi sa Juda na huwag kayong pupunta sa Ehipto. Tandaan ninyo, verse 20, mamamatay kayo kapag kayo sumuway. Si Jeremias ay sinugo ninyo upang dumalangin sa akin, sinabi ninyo na inyong gagawin ang anumang sasabihin ko. Verse 21, ipinahayag ko naman ito sa inyo ngayon, subalit hindi ninyo tinutupad ang ipinapasabi ko. Jeremias chapter 42 verse 22, ngayon ngay tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot na aking ipadadala sa lugar na ibig ninyong puntahan. Si Jeremias ay dinala sa Ehipto. Jeremias chapter 43 verse 1, nang masabi na ni Jeremias ang lahat ng ipinapasabi ni Yahweh sa mga tao. Verse 2, sinabi sa kanya ni Azarias, anak ni Hosias, Johanan na anak ni Karia, at mga lalaking mayayabang, sinungaling, ikaw ay hindi sinugo ni Yahweh upang sabihin sa amin na huwag kaming manirahan sa Ehipto. Verse 3, sinulsulan ka lamang ni Barok na anak ni Nerias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga taga-Babylonia, sa gayon papatayin nila kami o kaya'y dadalhing bihag. Verse 4, si Johanan ang lahat ng pinuno ng hukbo at ang mga tao ay hindi nakinig sa mensahe ni Yahweh. Ipinasya nilang umalis sa Juda. Verse 5, kaya tinipon ni Johanan at ng mga pinuno ng hukbo ang lahat ng nalalabi na nagbalik sa Juda mula sa mga bansang pinagtapunan sa kanila. Verse 6, mga lalaki, mga babae, mga bata, mga anak na babae ng hari at ang mga taong ipinagkatiwala ni Nebuzaradan, ang pinuno ng mga bantay kay Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Shaphan. Kabilang din dito sina propeta Jeremias at Barok. Jeremiah chapter 43 verse 7, hindi sila nakinig sa mensahe ni Yahweh at sila'y nagpunta sa Ehipto, una nilang narating ang Tahpanhes.
Verse 8, sa toughness ay nagpahayag si Yahweh kay Jeremiah. Verse 9, kumuha ka ng ilang malalaking bato at ibaon mo sa daanang papasok sa palasyo ng Faraon. Sa toughness, gawin mo itong nakikita ng mga Hudiyo. Verse 10, sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Dadalhin ko ang aking lingkod na si Haring Nebukadnezar ng Babylonia at ang kanyang trono ay ilalagay niya sa ibabaw ng mga batong ito na aking ibinaon. Ilalatag niya sa ibabaw nito ang kanyang tolda. Verse 11, pagkatapos ay sasalakayin niya ang Ehipto at papatayin ang mga dapat mamatay. Bibihagin ang dapat bihagin at papatayin ang itinakdang mamamatay sa digmaan. Verse 12, susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, gayon din ang mga gusali at bibihagin ang mga Diyos. Lilinisin niya ang lupain ng Ehipto gaya ng paglilinis ng isang pasto sa kanyang gaya ng paglilinis ng isang pasto sa kanyang kasuotan upang maalis ang mga pulgas. Kung maganap na niyang lahat ito, matagumpay niyang lilisanin ang Ehipto. Jeremiah chapter 43 verse 13, gigibain din niya ang mga haliging itinuturing na sagrado sa Ehipto at susunugin ang lahat ng templo ng mga Diyos-Diyosan doon. So hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 44 at medyo mahaba-haba. So, sobrang kalumaan ba o may mga ano na siya? May mga, antag dito? Iba na kulay. So, hanggang dyan na lang guys. Bye everyone. God bless.